Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, January 29. And ang topic po natin for today is paano ba maglingkod sa Panginoon? Bishop. So, ang ating scripture po for today is 1 Peter chapter 5 verse 1 and 2. Basahin ko po. So, I exhort the elders among you. So, si Peter daw po yung nagsulat nito. So, I exhort the elders. Sabihin sa church yung pastor, pastor, mga bishop doon sa church ng New Testament na. So, as a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, as well as a partaker in the glory that is going to be revealed, shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion, but willingly, as God would have you, not for shameful gain, but eagerly. So, ang context dito po behind this is, sa New Testament daw po ay yung bishop, elder, pastor is the same lang. So, hindi po kagaya siya ngayon, katulad sa Catholic Church, sa ibang Christian Church na merong hierarchy. Kasi, gaya nga po ng in-explain ni Pastor Russell, na kapag may hierarchy is yung normal na mananampalataya or quote-unquote normal na mananampalataya will feel left out kasi of course sabi nga ni Pastor Russell is parang sila lang yung nag-serve sa simbahan, diba? Sa mga Catholic sila na yung mismo nag-serve. So paano naman po yung iba yung altar, yung sabi nga po ni Pastor Russell na ibang mga field sila or may mga expertise din sila sa field na yun. So paano sila, di rin ba sila nakapag-serve sa Panginoon? So ang sinasabi ko dito sa 1 Peter chapter 5 verse 1 and 2 is lahat po tayo na naniniwala sa ating Panginoon is priest daw po, kasi lahat daw po tayo is mag-evangelize and magpapalapit pa po ng mga tao sa ating Panginoon. So, tako naman po tayo sa teachings. So, in the New Testament, the term bishop, pastor, and elder refer to the same office, kagaya nga po ng binigay ko sa context kanina na yung bishop, pastor, and elder is the same office. Ibig sabihin pantayan sila, and lahat po tayo ng all believers of Christ is priests din daw po. So, second teaching natin for today is the Bible teaches the priesthood of all believers. Kagaya nga po sa New Testament is lahat tayo pwedeng mag-preach, pwede po nating even if na hindi po tayo indirectly nag-serve sa altar sa mga simbahan, all of us believers can also preach or mag-share na testimony natin, mag-akay pa po ng mga tao papunta kay Jesus Christ and palali pa po yung relationship natin kay Lord. Sorry po, natin lalamunan. So, third teaching po or last teaching is Christians must serve God in various altars. Diba? So, ibig sabihin po nito, lahat po tayo, kahit anong pong field na expertise natin is pwede po tayo mag-serve kay God, hindi lang po doon sa simbahan where there are hierarchies. So, ibig sabihin daw po nito is kahit pala ako businessman, so maging businessman, kung doon sa field na yun, sa field ng business is gagawin ko po na i-serve ko po si God is makakapag-sindi pa rin po ako sa kanya. And of course, yung main purpose po talaga is lahat ng bagay is isentro po natin sa ating Panginoon. So, application po is seek a church where you are empowered to serve. Hindi po yung mga church na pinipilit kayo or hindi po kayo ni-empower. Sabihin po yun is where you can go free, where you can interact with other believers para mas mapalalim po yung relationship ninyo and nag-enjoy kayo and yung mga bagay po na pinipreach doon is nakakatulong po talaga sa inyo. So, second application po is seek a church
or you can be held accountable. Sabi nga pa ni Pastor Russell na hindi ka lang po dapat yung para simba uwi, na hindi mo pa na alam yung name ng katabi mo. So that is why, of course, kailangan po natin mga kasama, yung kapwa believers na natin, we will be held accountable on each other. Kagaya nga po ng mga pastor, di ba, by pair sila in spreading Jesus Christ. So, third application is seek a church that aligns more closely with the New Testament. Yung sabihin nga po, yung walang hierarchy, yung sumusunod talaga, yung pure, sinusunod yung teachings or yung format doon sa New Testament. So, ayun lang po. And I hope na nabigyan ko po ng clear and summary sa ating devotion po for today. So, ayun lang po. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, January 29. Ayun lang po. Maraming salamat.